Maayong adlaw! Kumusta kayo dyan? So, hi guys! Nandito pala tayo sa Cagayan de Oro City and nag-visit ako sa Blue House ko. Pero alam nyo guys, nung nakarating na kami dito, umulan pala sa CDO at paano kami mamamasyal ngayon kung umuulan? Buti na lang, tumila na yung ulan. So guys, ang next pala naming destination ngayon is sa SM Uptown kasi kikitain ko si Ate Dadat at si Kim Kim. Pero bago ang lahat, meron akong ichichika sa inyo. Alam niyo ba guys kung ano ang tawag sa bridge na ito na nagdudugtong sa Cagayan de Oro dito sa may Divisoria and sa may Carmen? So ang tawag nito na bridge is Salina Bridge. Pero nung bata pa ako, ang alam kong pangalan nito is Carmen Bridge. So now, alam nyo na ha? So nandito na tayo sa SM Uptown. So ang lugar na ito, sa likod pala to ng SM. So ngayon, meron pala silang occasion and then meron palang pasayaw-sayaw dito. Hindi ko alam kung anong occasion ngayon, pero maraming tao ngayon sa SM. Ito pala yung nanay ko na napagod na sa paglalakad dito sa may SM kasi nga hindi namin alam kung saan kami kakain ngayon. Buti na lang, to the rescue ang kapatid ko. Bit-bit niya ang two wheels niya at nakasakay na rin yung nanay ko. O, diba? May padila-dila pa siya. Sobrang saya niya kasi nakakasakay na siya, hindi na siya maglalakad. So, karon nakasakay na siya o kami pod magsugod na pod mi o baktas. Ang distansya pala nito guys is mga 10 minutes lang na walking distance. Buti na lang talaga hindi nagreklamo ang isang bata dito na gusto na rin kumain at sumakay doon sa two wheels ng tatay niya. Hay, salamat! Nakita na rin namin yung kakainan naming sangyupsal na yan. Ang pangalan pala ng area na yan is King Food and Music Expo. So, nandito na ang sangyupsal kung saan may unlimited buffet. First time ko palang kakain dito sa may King's Food and Music Expo. Kasi first time ko rin makapunta dito sa likod ng SM Uptown. Bandang hapon na pala ito guys at wala pang masyadong tao dito. Buti na lang kami pa ang tao dito. So ang unlimited buffet ng sangyupsal pala guys is 299 pesos. Pero ang in-inquire namin is nakalimutan ko na pero hindi siya 299 pesos. Ang in-avail ko lang ata is yung 249 pesos. Pero guys, basta hindi ko na siya maalala, basta hindi siya 299. So guys, open pala yung area dito which is swak na swak sa mga sangyupsal. At bukod dyan, marami pa ring tindahan na nakapaligid dito at marami kang pagpipilian. At dito naman sa kapitbahay, nakabili ako ng cucumber na may lemon kasi nga may ubo ako guys. Hindi naman siya bottoms up. Pero guys, sulit na sulit yung worth 99 pesos na cucumber with lemon. So while waiting, chinika ko muna yung nanay ko kung kumusta siya. Kung okay lang ba sa kanya, nakakain kami ng sangyupsal today. Kasi guys, first time niya palang kakain ng sangyupsal at hindi pa daw siya nakatikim ng Korean food. So yun na nga, sinabihan ko siya na walang rice dito at puro damo lang. So binigyan na pala kami ng panggatong dito guys kung saan lulutuin yung mga hilaw na karne. Ito pa naman yung ayaw ko guys, yung maghihintay ako tapos gutom na ako. Ano ba yan? So wala akong choice guys kundi maghintay maluto yung pagkain. Makakabuo naman tayo ng pangarap dito habang naghihintay ng food. So yun na nga, pinakuha ko na yung kapatid ko ng pagkain. Ayan na nga siya, nagsimula na. Tingnan mo naman yung kinuha ng kapatid ko, hindi siya gutom guys. Nakikita mo naman sa plato niya guys na pinagmix na yung chicken at yung pork. Sa akin naman, ang kinuha ko muna is yung chicken. Hindi ko alam kanino to. Parang kang JP ata to. Or sa nanay ko. Ayan na nga, nandyan na nga ang pagkain ng nanay ko. O, diba, nakakuha na ako, guys. Hindi talaga nawala yung rice, guys. Kasi sabi niya, may rice ba daw? So, yan, kinuhanan ko siya ng rice. Baka naman, maghahanap ako sa iba. Itong bata naman na nasa kabila, walang ginawa, kundi mag-cellphone na lang mag-cellphone. Sa harapan na nga yung pagkain. Hindi pa rin kumain Ito namang isa, nilapag niya na lahat yung mga karne niyang kinuha. Ayan, niluluto na nga yung karne niya. So, ito na yung tinatawag na waiting time. So, kailangan mo maghihintay ng mga 2 to 5 minutes. At gusto ko rin ipakita sa inyo guys, yung drinks na nabili ko sa kapitbahay. Ito na siya. O, diba, bongga ang presentation ng cucumber with lemon nila na juice. Masarap ang juice na to guys. Refreshing talaga at bagay na bagay siya sa akin kasi meron akong ubo at sipon. Ay siya, ito na nga, kumain na si Inay. Ayan na, gagamit na siya ng chopstick. At humihingi pa siya ng kutsara kung may kutsara daw. Sabi ko, ay wala silang kutsara, chopstick lang talaga. At siya'y tumawa, sabi niya, pagtarong dira ba, wala ba talaga ang kutsara? O diba, makikita mo talaga na kaya pala Akala ko naman hindi mo kaya mo palang gamitin yung mga sticks na yan. Hindi ko alam guys
kung gutom na talaga siya kasi andyan naman yung kutsara sa gilid niya, hindi niya ata nakikita. Buti talaga nagustuhan niya ang lasa. First time pa naman niyang kumain dito sa Samgyupsal na to. Buti na lang talaga. Ayun, butang iyog ka ng karne. Ano? Sige, pagkuha na, mama. Mintras init pa. Then, butang iyog sauce, ma. Nagikaning pickled, oh. Kani, butang iyan na isa. Kanang kimchi. Kimchi na, ma. Kimchi. So yun na yun guys, tunuruan ko siya paano kainin yung damo-damo na yan at maglagay ng kimchi at pickled bago niya kainin. Kaya sinabihan ko siya nito guys. So how was the sagbot? Masarap ba? Masarap naman daw kasi daw may karne. Tawang-tawa siya sa sarili niya guys. Hindi ko alam bakit siya tumatawa nito. Ewan ko sa kanya. Mga ondo. Sabi niya pala guys, kain tayo ng damo. At ito na yung time, nakakain na rin ako. Bakit? Kayo lang ba ang marunong kumain? Pwes ako rin, marunong din akong kumain, Masarap pala ng tabihan tong kapatid ko. Grabe makalamon to para wala ng bukas. Sulit na sulit talaga yung binayaran ko dito sa kanya. Naku guys, naku. Tingnan mo yung mga kinuha ko damo, siya rin ang nagtapos. So far naman guys, okay naman yung pagkain nila at nakapag-refill na rin ako ng second batch ng pagkain ko. So kumuha ulit ako ng mga damo at mga karne. Okay pala kumain dito guys kasi open area siya at hindi ka mangangamoy habang nagluluto ka ng mga karne mo. Habang ako ang tagakuha, siya naman ang tagaluto. So binigay ko sa kanya yung karne at siya naman ang naglalapag doon sa may gasol. Hindi ko alam kung anong tawag doon ha, pero gasol lang talaga yung tawag ko guys. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa mga lutuan-lutuan nila. Maganda pala dito guys, kumain pagkatapos mo mag-work, tapos mag-chill-chill kayo, punta kayo dito sa may likod sa may SM. So around 6 PM na pala to guys. So unti-unti nang dumarating yung mga tao galing sa office, galing sa work nila at dito na sila maghapon. Ito talaga yung mamimiss ko dito sa Pilipinas. Kain dito, kain doon. O diba, bongga? Hindi ako papayat dito. Naku po, Diyos ko, paano ba mag-diet? Kaya grab the opportunity guys. Hala, lamon. O diba, wala pa masyadong tao. Kami lang ang tao dito guys. O diba, bongga? O ito na nga siya, certified na kanding talaga. Gustong-gusto niya pala yung mga damo-damo na yan. Diyos ko po. At ito na rin yung pangalawang kanding. Sabi niya, nagreklamo pa siya, maanghang daw. Diyos ko po. Ang salarin sa lahat. Ito na siya, si JP the Great. Siya ang nag-introduce sa amin dito sa Samgyupsal na to na dito daw mas masarap kumain. Well, so far naman, okay naman yung pagkain dito at affordable din yung price niya. Ang sweet naman ng smile ni Naya. Kala mo kumain ng Samgyupsal. Ang kinain niya, pineapple lang din naman at watermelon. Si Ismoy naman, wala namang ginawa kundi mag-cellphone lang naman ng mag-cellphone. Sobrang seryoso ng mukha niya. Kala mo natalo sa casino eh. Wala talaga tatalo kay Naya. Enjoy na enjoy siya sa pagkain niya ng pineapple fruit. Ito na nga, dumating na pala sila. Si Kim Kim at saka si Ate Dadat at kumain na rin sila. Buti talaga, malapit lang yung bahay nila dito sa SM Uptown. Ito pala maganda dito guys. Meron pala silang pabanda dito sa ibabaw, sa second floor. Hindi ko lang alam kung sino mga singeres to, pero nandyan sila sa ibabaw, nagsising. Yun lang guys, kung gusto mo silang tingnan, kailangan mo talagang titingala doon pa sa ibabaw. O, diba, bongga, habang kumakain ka, may pa-live band pa sila. Buti talaga guys, yung mga dinala ko dito, nag-enjoy talaga sa pagkain nila. Which is na-appreciate ko ng sobra-sobra. At bukod dyan, bawing-bawi talaga ako sa mga binayaran ko sa kanila. Eto lang ang hindi, joke lang. Love na love ko yan sis Moy. So yun na yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa video ko. Thank you for coming Kim Kim and Ate Dadat. See you on my next vacation and see you guys on my next vlog. Bye bye.